Pangako mo'y yaman kong tunay, pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Ako'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Ang pagkakataong ika'y kapiling ko, hindi pagpapalit sa pilak ko. Ito, wala nang papatay, wala nang hihigit sa'yo. Sa aking pagsamba, alay kailanpaman, dapat at sapat ng dahilan. Wala nang papantay, wala nang hihigit sa'yo. Ang iyong galang, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay, pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Kapiling ko, hindi pagpapalit sa pilak o ginto. Wala nang papantay, wala nang hihigit sa'yo. Sa aking pagsamba, alay kailanpaman, karapat-dapat at sapat ng dahilan. Wala nang papantay, wala nang hihigit sa'yo. Ako'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Ang iyong galak, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay, pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Ang iyong galak, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay, pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Ang iyong galang, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay, pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Nagkaramang sadyang kakaiba't tawa, di maipaliwanag. Sa puso ay umaapaw, kaligayahang di ko maisalarawan. Di napapipigilan na namin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko, at mag-iwan sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw,
sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwing ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. Nagdaraman sadyang kakaiba't tawa, di maipaliwanag. Sa puso ay umaapaw, kaligayahang di ko maisalarawan. Di na papipigilan, damdamin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magdiwang sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw, lumundang sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mo alay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. Sa kabutihan mo, lumutang sa nais ko, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. Sa kabutihan mo, mag-alay ng sayaw, lumundang sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. Yes, it's Saturday once again at ito po ang programang Gospel Reading and Greetings with Kuya Orly, na kung saan atin po mapapakinggan ang Ebanghelyo para po gagamitin bukas, Sunday, at tayo ho'y pagkatapos makapakinig ng mga talata na siyang maririnig nyo. Bukas nga po ay tayo naman po ay dadako sa isang awit na inihanda para po sa inyong lahat, at pagkatapos po nito, tayo ho ay tutungo sa panalangin, announcement at pagbati. Kaya po sa mga sandaling ito ay kayo'y nakikinig sa Gospel Reading and Greetings with Kuya Orly every Saturday from 6 p.m. to 6:30 p.m. At sa mga sandali pong ito, pakinggan po natin ang talata na siya pong ating mapapakinggan bukas po, ang Gospel. Ano ho? Ang ebanghelyo pong inyong maririnig sa mga simbahan ay matatagpuan po sa Marcos, Kabanatang 10, Talataang 17 hanggang 31, at ito nga po ay hango sa magandang balita, Biblia.
Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga yan." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito, ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino po kaya ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sino man nag-iwan ng kanyang tahanan, o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa na mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na nahuhuli at maraming nahuhuli ang mauuna." Ang salita ng Diyos para sa kanyang bayan. Atin pong narinig ang mga talata hango po sa aklat ng Marcos, Kabanatang 10, talataang 17 hanggang 31. At ito nga po ay hango sa magandang balita, Biblia. Bukas po ay Linggo, October 10, 2021, at tayo ho'y magtungo sa mga simbahang may face-to-face na pero limited po, o kaya naman po, tayo naman po ay makinig sa ating mga online services na ginagawa po, upang mapakinggan po nating mas mainam kung ano ang kahulugan ng mga binasa nating mga talata. At sa mga sandaling ito, pakinggan naman natin ang isang awit na inihanda para sa inyong lahat na may pamagat pong "Kailan Pa", at ito po ay mula sa Papuri Singers.
siya ay paglilingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Magandang gabi po muli sa inyo at kayo po'y patuloy na nakikinig sa Gospel Reading and Greetings with Kuya Orly at ito po inyong napapakinggan tuwing araw po ng Sabado sa ganap na ika-6 ng gabi hanggang ika-6 at kalahati ng gabi. Napakinggan po natin ang Ebanghelyo na ating pong binasa kanina at ito po'y matatagpuan sa Marcos 10:17 to 31 at inyo naman pong napakinggan kanina ang awiting inihanda mula po sa Papuri Singers na may pamagat pong kailan pa. At sa mga sandali pong ito ay nais po nating kilalanin ang mga nakatune in sa atin kanina pa ay si Rose Guillermo ng Taytay Rizal, si Eliseo Clarissa ng Cardona Rizal, si Gemma Cruz Moreno ng Batangas at ganoon din si Glenny Campomanes ng Antipolo City. So yung iba po ay nakikinig sa atin pong mga iba't ibang pinadadala na GC. Nakikinig po ang iba sa SUMC 108, SUMC Page, SUMC GC at sa mga different GCs nga po. At ang iba po ay late na rin po makinig at sila po ay nasa sa replay na lang po nakikinig. Ang Gospel Reading and Greetings din po ay mamaya lang po, mga ilang siguro minuto lang po. Ito po ay atin na pong ilalagay po sa ating my YouTube channel. Just click lang po ang Gospel Reading and Greetings at lalabas na po ang ating mga compilation ng ating pong Gospel Reading and Greetings scenes po. So ngayon ho ay isa sa pinakamahalaga po dahil ang pamagat po ng ating programa ay Gospel Reading and Greetings. Sa gitna po nito ay inilagay po natin ang panalanginan. Napakahalaga po ang panalanginan, lalo na po sa panahon ng sitwasyon na ganito. Kaya po samahan niyo po ang inyong lingkod sa ating pong panalangin. At habang naririnig niya po ang himig na yan, ay pwede po kayo makiisa sa panalangin. At pwede niyo rin po sambitin ang inyong mga kahilingan. Bago tayo sama-samang dumulog, sa lahat ho na naka-tune in, ay humingi muna tayo ng tawad sa ating makapangyarihan Diyos. Dakila at makapangyarihan Diyos, inaamin po namin na kami ay makasalanan. Patawarin mo po kami sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawarin mo kami kung hindi rin namin nagawa ang mga dapat gawin at patuloy niyo po kaming bigyan ng wisdom upang ang mga bagay na naisin mo ay amin pong maisagawa ito. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa lahat po ng biyaya, anuman ito. Hindi lamang sa usapin ng pinansyal, sapagkat hindi lamang po ang biyaya. Maraming kahulugan ang biyaya, kaya pinapasalamatan ka namin, itinataas namin ang dakila mong pangalan, pinapupurihan ka namin, niluluwalhati ka namin. At sa mga bagay na aming idinulog sa iyo, tinulungan mo po kami, nagbabalik po kami ng papuri. At sa mga sandaling ito, O Diyos, nagkakaisa po kami upang dalhin po naman ang buong sandaigdigan. Nais po naming unahin ang iba at pagkatapos po naman ito ay ang aming mga sarili. O Diyos, tinataas po namin ang buong daigdig, ang lahat ng nilikha mo.
ang lahat ng bansa, ang lahat po ng tao, anumang lahi, gayon din ang lahat ng pinuno na siyang pinagkatiwalaan at binigyan ng kapangyarihan, pamunuan, pamahalaan ang bawat bansa. Itinataas namin sila, kasama na po ang kalalagayang ekonomiya ng bawat bansa dahil halos lahat po ay apektado ng sakit na umiiral na tinawag nga po naming pandemya, at ito po ay ang COVID-19 at ang iba't ibang variant. Dalangin namin, O Diyos, ang sakit na ito ay patuloy na matunaw malusaw sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At hindi po kami magsasawa ng kapapanalangin, kakahiling sa inyo, O Diyos, bagamat marami na po ang nagsuffer sa bagay na ito. Kaya po, O Diyos, dalangin po namin, kasama na ang lahat ng kailangan ng bawat tao, ng bawat pamilya, upang sila'y mabuhay at may magamit sa pang-araw-araw. Gayon din ang mga wala hong pagkunan, naway makasumpong din po sila, at ang mga nakahihigit naman ay magbahagi upang sila ay may magamit. Makapangyarihan Diyos, itinataas po naman namin sa mga sandaling ito ang lahat ng may sakit, anumang uri. Talangin namin na abutin mo po sila, ang mga nahihirapan ang kalooban, kasama ng mga pamilya, ang mga pag-aalala. O Diyos, nawa ay ikaw ay lapitan, hinga ng tulong, at sa pamagitan naman po nito, kami po ay nakikiisa sa lahat, kilala namin o hindi man namin kilala. Dalangin namin, O Diyos, ang mga doktor, ang mga nurse, mga crew, mga staff, ang mga public hospitals, ang mga private hospitals, na higit naming kailangan sa panahon ngayon dahil sa umiiral na pandemya nga po. Tulungan mo din sila sapagkat sila po ay prone, Panginoon. At dalangin po namin, i-cover nyo din po sila, Panginoon. At sa mga sandali pong ito, O Diyos, itinataas naman po namin ang bawat sambahayan namin, ang bawat pamilya namin, O Diyos, ang lahat ng aming kailangan upang kami ay mabuhay. Gayon din ang aming pangtugon sa aming mga pananagutan. Salamat po sa mga trabahong kaloob mo na siya pong pinagkukunan namin. Kaya po pagpalain niyo po, O Diyos, ang nagkakaloob sa amin ng trabaho. Pagpalain niyo rin po ang mga tumutulong sa amin. At kayo na po ang gumanti sa kanilang lahat. Ang mga wala hong pagkunan sa aming mga sambahayan ay patuloy din po makasumpong at patuloy din po naming tulungan. Dalangin namin ang aming mga kalusugan, kalakasan, kasama na po ang mga kagalingan sa lahat ho ng mga mahal namin sa buhay, na kung saan, O Diyos, ay amin po silang itinataas. Makapangyarihan Diyos, sa gabi din pong ito, ay tinataas po namin ang mga mahal namin sa buhay na nasa ibayong dagat, nasa ibang bansa, mga naninirahan na doon, at mga nagsisipagtrabaho. Samahan sila't ingatan doon, ang mga OFWs at mga iba't ibang dahilan ng kanilang pag-abroad. Gayon din ang aming mga mahal sa buhay na mga seaman, mga tinatawag na seafarers.
I-bless niyo po sila sa pansamantalang paghihiwa-hiwalay ng mga pamilya. Dahil sila'y umalis para sa kanilang sarili din at sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya po, O Diyos, ingatan niyo po sila at ingatan niyo po ang mga kanilang pamilyang iniwan. Kasama rin, O Diyos, ang aming panalangin sa mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bayan, mga nasa ibang probinsya. Samahan po sila, Panginoon. At sa iyo po kami nagtitiwala, O Diyos. Dalangin namin, O Diyos, sa mga sandaling ito na mga humihingi ng panalangin, si Wilson Marbilla Sr., patuloy niyo po silang pagalingin, si Maria Victoria Marcelo, si Danny at Nerly Loteiro, si Sidro Anore, si Gemaline Antonil, si Bergie Distor, si Marvin Manuel, si Patsy Manuel, si Pastor Pablito Puliante, si Edmond Ditablan, Magdalena Taiting, Kim, Ryan Shen Aragones, at si Paulo na kanyang kaibigan, si Pastor Sonny Ona, si Lay Taiting, ganoon din si ang kahilingan ni Melissa Anore sa kanyang mga kaibigan, kakilala, na sila Kim Jasper Credo ay tinataas po namin patuloy, kasama ng mag-ina na patuloy po niyang hinihiling, at ang kagalingan at sa mga pamilya Kulyera ng Laguna, at ang probisyon at proteksyon sa naghahangad na makapag-abroad at makapag-put up po ng business. Kasama na po ang kanyang kahilingan na makapasa sa LET exam po niya. Kasama rin po ang kahilingan sa midterm ni Teen, ang kahilingan kay Tita, kay Regino Sapanta, kay Pastor Arnold Sembrano, at ang patuloy na kalakasan at kagalingan kay Dexter Ceballos, si DS Dexter ng STP PACE, at ang kahilingan po ni Mary Ann Villanueva, at sa mga iba na nag-aalala sa kanilang mga magulang, na mga inuubo, na mga edad, sipon, na kung saan ay nag-iisip po sila ng bagay na nagbibigay po sila sa kanila ng alalahanin. Dalangin ko po, O Diyos, abutin niyo po at tulungan ang mga mahal nila sa buhay. At ang lahat po ng ito ay amin pong hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na walang iba kundi si Jesucristo. Tanggapin mo, O Diyos, ang lahat ng daing namin na ito, pakiusap. Amen. At tayo po ay nasa huling bahagi na po ng atin pong gospel reading and greetings. Pinapasalamatan po natin ang mga nakiisa sa panalanginan at masumpungan ninyo nating lahat ang katugunan mula sa ating Diyos na makapangyarihan sa pamagitan ni Jesucristo. So sa panahon pong ito ay nais natin kilalanin ang mga magsisipagdaos ng kanilang kaarawan mula ngayon hanggang sa mga sumusunod na araw. Nais natin kilalanin si Mark Rayden Kaburian ngayong araw po, October 9, at si Rosemary Rivera. Nais din natin batiin sa darating po na 11 si Mark Joshua Villanueva, at sa 12 si Rachelyn Distor, at sa 14 po ay si Ashley Guillermo. Happy birthday po sa inyo at pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos at maging pagpapala po kayo sa pamilya ninyo, maging pagpapala po kasi sa community
at ganun din maging pagpapala po kayo sa simbahang inyong pinaglilingkuran. So patuloy natin binabati at salamat sa inyong pakikinig kay Rose Guillermo, kay Eliseo Clarissa, kay Gemma Cruz Moreno, kay Glenny Compomanes at sa lahat po ng mga likers natin po na ito ay patuloy po natin silang kinikilala. Si Marvin Espartines, si Marites Quintoy Traqueña, si Alma Manalo Lial, si Seb Gonza Benadas, si Jasmine Helye, Jerwin Loyola, Myra Gray Santos, Lani Magno Miliena, Opel Anore, at si Ella Valdez Argonia, si Tin Rimorin, at si Marilu Laha, at si Gretz Santos. Maraming pong salamat sa inyo at ilang minuto na lang tayo ay maghihiwa-hiwalay na. Napakabilis po ng 30 minuto. Subalit yan po ay napakahalagang minuto, oras, at sapagkat ginawa po natin ay ito po ay para sa ating Panginoon Diyos. Muli po, ito po ang Gospel Reading and Greetings with Kuya Orly na inyo pong napapakinggan tuwing araw po ng Sabado sa ganap na ika-6 ng gabi hanggang ika-6 at kalahati po ng gabi. Magkita-kita po tayo at magkarinigan po tayo sa susunod na Sabado. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, taas natin ang ating mga kamay at tanggapin ninyo at tanggapin nating lahat ang masaganang biyaya at pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo. Muli po, ito ang inyong lingkod, Kuya Orly, na nagsasabi po sa inyong pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and